Haller, kumusta naman? Medyo matagal na tayong hindi nakakapag-usap ng ganito, 'di ba? Bet nyo ba ang bagong setup? Actually, hindi ito bagong setup pero yung aking camera ay bago. So, yan ang isa sa mga dahilan kung ba't ako nandito kasi gusto kong testingin. Plus, gusto kong testingin yung microphone ko at saka yung color grading nito. Anyway, sabi ni YouTube, ide-demonetize niya daw ako kapag hindi ako nag-post ng panibagong video within a certain time frame. At ang sagot ko naman ay, Kebs, hindi naman ako kumikita dito sa YouTube, no? 2016 yung huli. 2016 din yung una. Anyway, nandito ako kasi makikipagchismisan ako sa inyo dahil idinimanda ni Bea Alonzo, si Ogie Diaz at si Christopher Min. Finally, somebody had the guts to do it. Yan. Matagal ko nang hinihintay na merong isang umalma dun sa dalawang yan Lalo na dun sa mga kaliwat kanang issue na nilabas nila in 2023 tungkol sa mga breakups at yung mga reasons ng mga breakups na yon na puro mga haka-haka sa pantaha at mga narinig lamang nila or nakarating lang naman sa kanila. Ang laging sinasabi ni Ogie Diaz, diba? So, ngayon, walang kaabog-abog na idinimanda ni Bea, si Ogie, at saka si Christy, which I feel should have happened sooner rather than later. Okay? Kasi yun namang dalawang yun, talaga namang ora-orada, nag-uunahan pa ng paglalabas. Hindi ko lang alam kung bakit hindi kasali si Boy Abunda, no? Kasi si Boy Abunda, di ba yung nagsiwalat na totoo na pong hiwalay si Bea Alonzo at si Dominic Roque. Pero, ang dami din kasing lumabas na mga issues about Dominic na pinabulaanan naman nila, di ba? Kesyo, yung yaman daw ni Dominic ay galing sa questionable backgrounds, diba? Meron pang nagsasabi na yung kondong tinitirahan niya ay pag-aari ng isang politiko, parang pinapalabas na may sugar daddy si Dominic. Bakit? Hindi ba siya pwedeng rumenta sa isang kaibigan? Diba? Ang dami-daming gumagawa niyan. Ano ba? Anyways, diba? Sinasabi pa nga nila ngayon na eto si Ogie, ang tatandaan ko, nilabas niya na nanliligaw daw si Jericho, si Alden, at si Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo. Na si Alden, ang sagot niya very safe. Ang sabi niya, what you see is what you get. Diba? Pero si Jericho, he flat out said that it's too soon for him to be thinking about that. Kasi di ba kakahiwalay lang nila ni Kim Jones? At ito namang si Donnie, hindi naman siya nagre-react, hindi ba? Pero yung kapatid niya na si Ella, yun pumalag. Sabi nga niya, anong tawag dyan? Parang anong daw klaseng responsible journalism, eklavu. Ate, ang taas ng expectations mo kay Ogie Diaz. Hindi naman siya journalist, kaya hindi niya kailangan na mag-abide by responsible journalism. Isa lang siyang chismosang marites, hindi ba? Parang ako. So, huwag tayong mag-expect na may alam sila about responsible journalism. Okay? Pero yun nga, ang problema kasi dito, okay, ay naglalabas sila ng mga issue or ng mga, o kahit na sabihin mo nang napatunayang totoo yung iba dun sa mga ibinalita nila. Diba? Yung timing kasi nun dahil hindi nyo alam kung meron bang contractual obligations tong mga celebrity na to keep their image clean. Diba? Na kapag ka may, lalo na sa, di ba sa Korea, kapag ka meron ka lang scandal na dikit sa pangalan mo, mawawalan ka ng endorsements. Hindi ka lang basta-basta mawawalan ng endorsements, magbabayad ka pa ng penalty for tarnishing the image of the brand. Di ba? So, itong mga chismosang marites na ito ay hindi naman nag-iisip na, uy, teka lang, baka mamaya pag nilabas ko tong issue na to, merong matama ang kontrata nitong celebrity na to. Di ba? Ang nilalabas nyo lang naman chismis ito sa mga love life nila. Na, honestly, wala kayong pakialam doon. Sila yung nasa relasyon. Kung kailan nila gustong ilabas yung issue, kung kailan nila gustong umamin ng hiwalayan o ng pagliligawan nila, that's up to them. Hindi porke public figures yung mga yan, hindi na sila
entitled sa kanilang private lives. Let them live. Kaya may mga celebrity na nagsisuicide kasi hindi kinakaya yung pressure ng binibigay ng social media at ng mga tao. Diba? Do not be an instrument to somebody's misery. Ewan ko ba dito sa dalawang to, talaga naman, nag-uunahan pa silang maglabas ng mga balita nung nakaraang taon, diba? Tapos meron pa ako nabasang comment na bakit daw nagdedemanda si Bea? Mas malala pa nga daw yung sinabi ni Christy Fermin kay Vice Ganda, pero si Vice Ganda keber lang. Si Vice Ganda yun. Una, siguro sanay na si Vice Ganda sa mga ganong pambuburaot na kagaya ni ginagawa ni Christy Fermin, diba? Baka sanay na siya doon, kaya para sa kanya, wala na lang yun. Pero hindi ko sinasabing ganon yun, kasi hindi natin alam kung anong nararamdaman nitong mga to. Diba? Baka mamaya humahanap lang ng tamang timing si Vice o may mga ginagawa na rin yung kanyang mga abogado para bigyan ng leksyon itong si Christy. Diba? Kahit sabihin mo pa na mas malala yung sinabi ni Christy Fermin, hindi mo pa naman pwedeng i-invalidate yung naramdaman ni Bea nung nangyari yung mga issue na inilabas tungkol sa kanya. Hindi ba? Just because your perception of one's pain is worse, okay, than the other's pain doesn't mean that it is. Hindi natin pwedeng sabihin na, wala kang karapatang masaktan kasi mas malala yung ginawa dito. Hindi ganun yun. Okay? Hindi exclusive ang pain sa isang tao at hindi rin exclusive sa yung severity nun. Okay? So, siguro hindi ako dapat maging masaya, pero I feel like it's about time na merong maglagay sa tamang lugar nitong mga chismosong marites na ito. Hayaan nyo naman silang magkaroon ng sariling buhay. Nakita na nating lumaki si Bea Alonzo sa harap ng camera. Diba? She's been in the industry for 20 years? And kaliwat kanan na yung mga pambabati ko sa kanya, lahat na lang ng galaw niya ay merong binibigyan ng ibang pagkahulugan. Diba? Let her live her life and let her have, I think she deserves naman to be happy, hindi ba? Wala namang ginagawa sa inyo yung tao eh. Lahat na lang pinupunan nyo. Ngayon, nagdemanda. Anong gagawin nyo? Ito si Christy Fermin, hindi pa na dala-dala. Di ba, nademanda ka na ng estafa noong araw? Ngayon naman, cyber libel. Kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba yung ginawa ni Bea? Ako para sa akin, oo. Manindigan ka. Okay? Karapatan mo yan. At saka hindi dapat sa kanila nang gagaling yung mga confirmation ng mga issue dapat dun sa mismong mga apektadong tao. At kung ayaw nilang ilabas yung mga usapin na yon, nasa sa kanila na yon. It's not your business. Pinagkakakitaan nyo lang sila sa pagchichismis nyo eh. Kagaya ng ginagawa ko ngayon dito sa YouTube. Diyos! Okay. Mag-react kayo. Let me know in the comment section down below kung anong reaction nyo dito sa balita na to. And I'll see you all again in the next video. Bye!